kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Oh my God! Wow! So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka? Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay aron makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Ito ang wow trending. 14 years old lang noon nang ikinasal si Jane sa isang lalaki na 18 years old na. Pero ang masaklap, hindi niya ito naging jowa at hindi rin niya ito kilala. Pinili daw ang lalaki na mapapangasawa ni Jane ni Senior Aguila. Hindi pwedeng tumanggi dahil ang nag-utos daw na si Senior Aguila ay isa dawng Diyos. Oh my God! Pagkatapos ng kasal, kailangan daw silang magsiping, sabi ni Senior Aguila. At kapag hindi pumayag si babae, authorize daw ang asawa na lalaki na ripin ang kanyang asawa pagkatapos ng 3 araw. Dahil kapag hindi daw ito mangyari, hindi daw sila makakaakyat sa langit. Ang lupit mo pala, Senior Aguila, hindi ka na naawa sa mga minor de edad na bata, may pa-Diyos-Diyos ka pang nalalaman. Nakakamanghalang talaga na sobra ang kamangmangan ng mga tao dyan. Sir Bato, ramdam ko yung sakit ng puso ko sa mga sinasabi ng batang ito. Alam kong hindi sila nagsisinungaling. Yung puso ko nasaktan, umiiyak talaga ako. Naawa ako sa kanila. Ginawa silang hayop ni Senior Aguila na pares-pares para makapasok sa arko ni Noah. Ang hirap ng walang alam, naluloko at naliligaw ng mga taong mapagsamantala. Tingin ko, para itong samahan na binuo ay para bumukod, gumawa ng sariling community, taliwas sa batas ng tao, maging iba sa karamihan. Parang gusto nilang gumawa ng sariling bansa na iisang tao lang ang sinusunod. Sana mabigyan po ng linaw ang usaping ito at maprotektahan ang mga kabataan. Kawawa ang mga tao na kulang sa kaalaman at madaling mapaniwala ng mapagsamantalang nilalang. Kailangang mapuntahan ang mga liblib na lugar para ma-educate at di na malinlang ng mga tulad ng senior na yan. Bakit parang isolated ang area, yung lugar na walang barangay concern? Sa Generation X, akala ko iba na ang mundo. Kawawa din ang mga bata gawa ng kultong demonyong Senior Aguila na yan. Hindi naman Senior Aguila ang nakabakas sa mukha niya, kundi Senior Monay o Senior Mamon ang naisa sa larawan sa hugis ng mukha niya. Pero sobrang delikado ang taong ito pag ito'y magtatagumpay. Gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Mr. Chair, sila po ay represented by counsel. May she be allowed by the chair to enter her appearance. Siya rin po ay magsisilbing translator natin sa mga itetestigo sa atin ng mga bata. The children are also accompanied by social workers and they have parental consent to appear before this committee, Mr. Chair. Mr. Chair, if the council may be allowed to enter her appearance. Yeah, White, you have the floor. Good morning, Your Honors. Good morning, Honorable Chair. I am Attorney Ruth Restaro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am the counsel of the... I will just cut you off for a while, ha? I would like to make this clear. Sandali lang. Before we propound questions directed to our minor participants in this Senate inquiry, I would like to make it on record that this committee is dedicated to safeguarding the best interest and rights of our children throughout these proceedings. In collaboration with my esteemed co-chair, Senator Rizal Tiberos, we have adhered to the guidelines outlined by the Department of Social Welfare and Development concerning the involvement of children in inquiries and hearings. It is of utmost importance to us that every aspect of this inquiry prioritizes the well-being and welfare of the minors involved. Please, thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. I am Attorney Ruth Restaro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am here as counsel of the 3 minor children. Thank you. Salamat kaayo, Attorney Ruth. Salamat kaayo, Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba?
15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon. Yung 19 pinaris kami ngayon. 18. So nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, Yes, Mr. Chair. Yung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18 ha? Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Chair. Please continue. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay 15 ka ngayon? Tama Oo. ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at 14 years old ka noon, last year. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senior Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senior Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Pwede pong i-translate sa amin. Of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga walay child marriage sa kapihan. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala ko ni seremonya, kay dili man ko na siya pare. Ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among may ijang ko ana magpakasal. Dito ipalinya budget laki. Moingon si Senior Aguila nga, ikaw budget, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka kay ingnon man mi nilang Janet Ahok ug Nursely nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagikuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong... Okay, sige. Tapos continue. Pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibawog among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi diya magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay
12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos, si Senyor Aguila, ang Magpares. Magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ija may ipakis sa among ipares. Unda, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na among bana. Way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At, Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko mga seremonyas. Nakakita pa kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos may pare na siya nagkasal. Ikaw ba gidawat nimo si kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkahuman, yun saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, yun saan nga seremonyas. How did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo? Kanang moingon siya nga ikaw baji, ikaw laki ka muna. Diya, paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak. Diya picturean mi. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J. Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. Yun na. Pagkahuman ang nagminjo ni Ja, pagkaugma, ipatawag mi kay... Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Oo, yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then? Pagkahuman sa among kasal, kailangan magdog mi ana pauli. Sunod, pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. So after sa kasal, kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerens na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator Risa, sandali lang. Yes, Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot... Okay. Pero andito yung father niya? Wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan.
Yes, Your Honor. Klaruhin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents. Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto ko makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka? Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Parents mo pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane, pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, yes, Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay biskay ingon na nang kuhan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag sa'yo, nag-ask ba? Oo. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na Senior Aguila nga kasami ang ana na dili mi magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo nami. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, ingon mo nga, nag-adjust ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likay kay imong bana di ka magpahilabot. Munay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may mahitabuan na nimo. Kanang istoryahon mi inon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot ng ana na impierno la economic ng ana mi. Kakausapin sila, Your Honor, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya ang Ginoo nga mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos?
ug dili mi mosunod sa ilang voluntaryo, mga paksol, i-restricted Miss Paksol, irulita, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang rojag, pusil gani nga taas, rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa butt ng... Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hinguli ko sa bike, kay gigutom ko. Diya pag adto na mas barracks, late na day ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may... Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro mga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sergio? Sergio Cobillan. Cobillan. Oo. Kumsek, paki-check kung andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anong mutalijok sa daog asa nimo mutugdang ang imong makuan nanad mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang Asa mo to nung mo to imong buhaton. Parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing. So yung foxhole ay yung isang Bahay nga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Kas paksol gani nga pila ka semana unja dili ka pwede doolon. Dito ra ka way trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong gininjo ko, nagipugos ra ko, ug dili pwede pa eskwelahon, ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot og buhangin, graba, ug mga kahoy, ug dili pwede ka pagawason nila, ug kanang dagag ulitaw pa ka, ug pera namo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor, at saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat ng pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo.
Pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan? O, gininjo, otro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon, ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? O, Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? atong pag-prag-lit-lit na mo prag-racing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares, kay di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Knowing. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. O, Okay. Well, tagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo, pero ngayon pa lang maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagan salamat eh. Jane, Hindi ko ma-imagine. Yes, Jane? Mr. Chair. yung lahat, tagang gipanulti ni mo diri karon walay nagtudlo kanimo ni ana. Uy, ako Tinuod na ang ikaw ray ako mismo yung doon nila to. walay nagtudlo ha. Oo, kay gusto mo. Lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa iyo na sabihin mo yan. Wala. Lahat yan base sa iyong personal experience. Dili man ko kasubay o buya na agihan. Hindi ako makakapagsabi, Your Honor, kung hindi ko nadaanan. Okay, thank you Jane. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil talagang tumakas sila sa kanilang eksperyensya. At yun ay kinikwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin yung kanilang pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free. At nagpapasalamat ako sa mga bata. Namumuno sila sa atin sa ganitong gawain. Kaya maraming salamat sa inyo. Mr. Chair, let me just quickly confirm yung ilang mga puntong ito sa isa namang adult na dating miyembro ng SBSI. Gusto ko pong tanungin si Mark Berhel Gaisano. Mark, kung maaari kang lumapit. Palihog. Mr. Chair, nakapag-oath din po si Mark Berhel Gaisano kanina. Mark, kinukumpirma mo ba na